So ayan siya. Marami pa ring bulaklak pero mauubos na yan. Isang frost lang yan, mamamatay lahat yan. Tapos ito yung Moms, mga chrysanthemum. Yellow yan. Yellow tsaka puti. Ayan o. Mamumulaklak pa yan pag hindi nag-frost. Tapos yung mga geranium, patapos na. Ayan o. So, nandito tayo sa taas, no? Ito yung kumquats, ang daming bunga, oh. Pag alam ko nang magpo-frost, papasok ko na siya sa loob ng bahay kasi hindi pwede siya sa labas. Tapos yung mga dahlia tsaka petunia, ayan, oh. Ano ba yan? Nagaano pa rin, namumulaklak pa rin. Maski malamig na, ang lamig-lamig niya na sa gabi. No? So, ito yung geranium, verbena. Ito, mga celery ito. Lagi ko nilalagay sa soup. Halos araw-araw kumukuha ako dyan. Tapos ito yung dahlia. Kulay pink na dahlia. At saka itong fuchsia pink na dahlia. O diba, ang ganda. No? Hindi ko papakita buong garden. Magko-concentrate ako dito sa terrace kasi ang dami kong gagawin. Ito mayroon pang celery, Chinese chives, celery, at saka mga basil. Ito yung bamboo trellis. Tatanggalin ko ngayon. Natanggal ko na lahat ng kamatis. Nalinis ko na. Natapon na rin. So, kaya may mga pasupa dyan kasi yung mga marigold, marami pa. Pero isang frost lang yan, matatapos na. So, ito na yung itsura ng garden pag tag-ulan. Tag-ulan na, kaya nakita nyo dark green. Wala nang fertilizer yan, hindi na ako nagpe-fertilizer pag ganitong panahon. No? So, ayan, masipag pa rin yung robot namin. May mga pa isa-isa pa ring roses. Tapos ito talaga ang unang-una sa lahat mag-change ng color ng dahon. Snowballs to eh. Lapitan nga natin. Hapon na ngayon, mga alas 5 ng hapon, mga 1 oras pa, magdidilim na. Ayan siya oh. Diba ang ganda? Tapos yung mga roses, tapos na talaga. Yung iba matibay talaga, hindi pa rin namamatay. Ito 3 linggo na itong nandiyan eh. Tapos yung iba, tapos na. Ito may dahlia pa. Kahapon nagdilig ako dito kasi punong-puno yung lalagyan ko ng rainwater. Kaya nagdilig ako. Nakikita niyo mga roses, tapos na. Hindi ko na rin yan tawag dyan, ipuprune, di ko na idededed. Kasi yung kanyang hip rose, yung bunga niya, pwedeng gawing tea o pang display kasama ng mga flower arrangement na pang autumn. Ayan siya oh, diba? Ang ganda niya. Lalo pag nakatutok siya sa araw. May araw siya ngayon eh. Maliwanag. Pero buong umaga, grabe. Ang lakas ng ulan. Kaya hindi ako makalabas. Kaya hapon na ako gumawa ng video. No? Sandali lang to, maiksi lang yung video ko. Papakita ko lang kung ano nang latest dito sa garden. Ayan, may isa pang rose. Ito, itong Holy Election sa German, ganyan talaga yan, maski winter, maski mag-frost, maski may snow, hindi talaga yan mag-change ng color. At saka yung mga rhododendron, hindi na uhulog ang dahon. No, yumuyo ko lang siya pag frost, pero hindi talaga siya namamatay. Very robust. Ayan yung rose.
Ano to? I think Leonardo da Vinci. Napagpapalit ko yung dalawang yan eh. Yung Beverly tsaka Leonardo da Vinci. Ito Rosario Muterson, tapos na talaga. Tapos yung mga, pasok na tayo dito. Yung mga berries ko hirap mahinog. Kasi wala mga araw dito eh. Natatabunan ng lilacs at saka star magnolia. Yung walnut, wala talaga ako nakukuha dyan. Mabilis pa sa akin yung squirrel. Ang dami niyang binunga, pero wala akong nakita maski isa. Pero pag nagtanim ako dito sa garden, may hinukay ako, nakikita ko siya. Ayan yung mga holly, ang daming mga berries. Oh. Yan yung nilalagay na red sa pintuan pag Pasko. O tsaka mga flower arrangement. Ayan o. Oh. Ang dami ko niyan. Dami ko. So, minsan kumukuha ako pag dito kami nagpapasko. Gumagawa ko. So, ito na yung mga rhododendron ko. Yung hindi gaanong namulaklak last year, pero itong coming year, next year, marami siyang magiging bulaklak. Kasi ang daming buds. Yan o, ang dami. No? So, nandito na tayo sa likod. Pasok na tayo sa looban. Masukal na dito kasi bihira na akong pumunta rito eh. So, ito yung hazelnut. Hazelnut din yun. Ayun yung basurahan ko. So, ito yung mga rhododendron. Pagdating ng April, may mamumulaklak yan. At saka ito yung insects hotel. No? Matagal na yan. Siguro 5-7 years old na. Hindi ko na kinulayan yung bahay. Siya yung unang-una sa lahat. Pero maniwala kayo, may mga nakatirang insekto dyan. So, may ikot-ikot lang tayo. Iniikot-ikot ko lang kayo. Tapos itong raised bed ko, wala pang tanim yan. Pinag-iisipan ko pa kung dyan ko itatanim yung mga garlic ko. Or baka pumpkin na itanim ko dyan next year. Hindi ko alam. So, ito na yung mga rhododendron. Ano to eh? Parang trail ng rhododendron. Ayan o, rhododendron pa rin. O, nakakadaan ba ako dyan? Nawala na yung kanyang tungkol. Ayan, dyan tayo galing. Nasa looban na tayo. So, ito na itsura ng garden dito sa ilalim ng mga puno. Ayan, puro puno lahat yan. No? Bihira ako ipakita dito sa likod kasi yung sukal-sukal eh. Pero pag maraming bulaklak, pinapakita ko. No? Tapos itong punong ito, itong ngayong October, puputulin to kasi namatay na naman. Ayan o. Ayan sa taas, namatay siya. Ito na siguro yung last for this year. Tapos ito na yung mga rhododendron. Rhododendron. Maski saan may rhododendron. Yung last 2 apples, pinitas ko na kahapon. Tapos itong mga red beets. Ito may likpang natirang isa. May chives. May sorrel. Palagay ko na, pabayaan ko na. Ito sage. Ito yung red beets. Palagay ko. Tingnan ko nga kung may bunga. Ay may laman. Ay oo, meron. Ayan o. Ayan yung beets. Oh, ayan o. So, meron. Ilang kaya makukuha ko? Ilang kaya may bunga? Konti lang yata. Baka isa lang. Ayan, pinakita ko lang sa inyo. Ito, sedum, no? Maganda yung flower arrangement pag autumn. So, maglilinis muna ako. Titigil na ako. Ayan, natanggal ko na yung mga bamboo trellis. Maliwanag na siya. Ayusin ko na lang yung mga paso. Hindi ko na sila tatanggalin dyan hanggang dumating ang frost. Buong winter dyan sila. Ala, may bunga pa yung mga Baguio beans. Ayan o. Marami pa kaya. Bahala na. So,
Ganito na itsura niya pag wala na siyang trellis. Wala na yung mga kamatis. No? Ayusin ko na lang yung mga paso. Pagpapatong-patungin ko. Ayan, malinis na siya. Hindi ko natatanggalin yung mga pasong yan. Hanggang mag-frost, mamamatay yung mga bulaklak. Pero okay lang. Yung mga tuyo siguro, kukunin ko, iuwi ko sa Pilipinas. Marigold ito na madali lang tumubo to, parang mga damo. So, ayan, nalinis ko na. Naugasan ko na. Naayos ko na, bumalik na naman sa normality yung terrace. Ito na itsura niya pag malinis. Ayan o. Yung pump namin na repair na, kaya marami na naman kaming tubig. Tapos itong mga flowers na to, hayaan ko na siyang mamatay. Hanggang winter na, hindi ko na yan papasok sa bahay. No, so ito mayroon pa ring mga basil na natitira. Sana makasurvive. Sana wag mo na mag-frost para tumagal pa sila ng konti. No, ito ano ba yan? Sinya. Sabay-sabay lahat yung mamamatay. Isang frost lang yan. Alam nyo, mayroon pa rin akong bayan strawberries. No, namumunga pa rin. So, ito yung mga, hindi ko alam kung anong pangalan yan. Mini petunia siguro yan. Ala, yung mga pangalan nito. Ito, pagkain ng ibon to eh. Bayan, yung sunflower. Pinapakain ko sa ibon. Okay, ito marami pa ako ritong sunflowers. Pag natapos yan, hindi ko na yung tatanggalin. Papakain ko sa ibon, no? Okay, magpapaalam na ako. Maraming salamat. Pag nagustuhan nyo, mag-subscribe kayo, mag-like at mag-comment. Mag-comment kayo para makilala ko kayo, no? Nakita nyo yung robot, busy na naman. Kalalabas niya lang sa bahay niya. So, ito na yung Limelight hydrangea. Nag-pink na siya. Pagtapos niya mag-pink, magba-brown na siya, magiging ganyan na. Pag pumasok nagkaroon ng first frost, magiging brown lahat yan. Pero hindi mahulog. Mag-stay siya dyan hanggang next year. No, hindi kagaya ng roses. Pag nalanta, mahulog siya. Ito hindi. Okay, bye-bye. Maraming salamat. Thank you. God bless.